Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Johnny the Bagger uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon, eto hong si Mr. De Facto. Ay nasa ilalim ng de facto martial law. Oh? Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Alam niyo, madalas yung mga ganyang bumabanggit ng takot, sila yung talagang nakakaramdam yan kasi alam niyo na, di ba? Merong itinatago. Nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Alam niyo, kalokohan yun eh. Na yung mga kritiko ng administrasyon ang sinasampahan ng kaso. Hindi eh. Unang-una, si Diskaya hindi naman ito kritiko ng administrasyon. Di ba sila Bryce Hernandez? Hindi naman yung kritiko eh. Oh, si Yusek Bernardo, hindi naman kritiko. Si Wow, yung may-ari nung kumpanya na yun, di ba? I like this, BJ Gans. Basta ipit, iyak. Di ba? Nasobrahan ba sa promil? Sabi nga nila, okay pa raw yung nag-aam lang eh. Hindi mo ako nag-promil yung bata ako eh. Birch tree. Tsaka ano ba yung gatas ko nun? Gatas ng dakilang ina. Kabado to eh. Kasi nga, pilit na sinisilip yung kanyang hinahanapan ng butas yung kanyang mga korporasyon. Diba? So kung yung maalala dati, in-explain ko naman ng maigi yung tungkol doon sa pinatawa ng ilang billion yun, 24 billion, diba? Dapat ito doon to sa SPNEC. Hindi yun pala, meron siyang hindi pala dinidisclose din. Meron pa pala siyang pinaka-mother of all mother, yung kanyang holdings. Ang holdings kasi, usually yan, ang hinahawakan ng holdings yung mga shares, no? Pera, hindi asset. Ang assets mas malawak yun eh. Yung kanyang pag-aari mismo, yung mga interest niya, ng mga nakasosyo sa ibang mga kumpanya, iba-iba yun ang kanyang minamanage. Teka, so lumilitaw ngayon kung bakit yun ang hinahabol, hindi yung SPNEC. Napapalitan na rin later on yung pangalan into MGen, sabi ng taga-DOE yung secretary, Sigarin, compliant ang SPNEC. So, sino yung nangako talaga? Sino yung nakipagkontrata? Yung holdings pala lumilitaw. Nako. Diba? Alam nyo, yun ang mali rin ito, taong ito. Dapat ang ginagawa niya, kung merong mga confusion sa tingin niya sa mga tao, dahil napakarami niyang korporasyong itinayo, totoo, fake news na nga yung sinabi ni Boying na pinagkakakitaan niya yung kanyang prangkisa. 'Di ba? Kasi hindi nga naman talaga nag-operate. Wala namang transaksyon. Dahil kusang namatay dahil doon sa yung nilalaman mismo ng prangkisa, nire-require na 2 years continuously mag-operate. Pero bago mag-operate, kailangan muna may IRR ilalabas ng DOE. Ang problema, ang DOE, the time of Duterte, kay Cusi, walang nilabas na IRR. So after 2 years, patay na yung kanyang prangkisa. And at that time, kailangan pa yung franchise. 2022, tinigil niya na yung tuluyan, yung operation nun. Pero buhay pa sila sa SEC. Okay? Kasi hindi nila pala totaling, kasi dapat magdidesisyon ng board of trustees na isina-shutdown na nila yung kumpanya. So pagka ganon, they have 5 years na nagko-comply ng pagsasubmit lang ng mga dokumento, yung financial statement, yung isa pang papel na yon na kailangan nilang isubmit. Hanggang gano'n na lang yon. Hanggang gano'n na lang yon. Pero yung obligation niya na sa iba niyang korporasyon, nako, yun ang hinahabol sa kanya ngayon. So ginagawa ng taong ito, kina-counter pressure niya
ang gobyerno. Sinisiraan niya na mismo ang gobyerno na kung saan ang nanay niya kaalyado, na kung saan siya at ang nanay niya nakinabang sa paglalakad ng kanyang prangkisa. Ito sa legislative franchise, dumaan sa tamang proseso. Pero syempre, di ba, sayang yung konsiderasyong binigay. O, kung meron siyang bitterness sa Department of Energy, hindi niya ito dapat hindi niya ito dapat tawag diyan ibinubunton sa administrasyon ngayon. Ibunton niya, demandahin niya dapat noon pa ang DOE, hindi kusi. 'Di ba? Dahil hindi inaaksyonan. Oh, apprentice pa siya ni Digong. Ba't di niya sinumbong? Kabadong-kabado na to. Ito pansin ko sa kanya eh. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. Hindi pwede yung ganon. Ang tanong, sinong nag-aaproba doon ng mga panukalang batas? Hindi ko alam kung naiintindihan niya talaga ang trabaho ng pagiging mambabatas eh. Or he's just simply misleading the Filipino people. No? Sabi nga ni Rosalie, I believe he's a fraud. And this, I think, what he's doing. Diba? Mali yung kanyang mga sinasabi na sa mga tao. Hindi po pwede mag-aaproba ng mga panukalang batas nang wala nang pinagdadaan ng debate. At may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Sabi ko na nga sa inyo eh. Sabi ko na nga sa inyo. Diba? Kabadong-kabado ito. Kasi yung sinasabi niya nagpapalaganap ng fake news sa mga ganun-ganon, huwag niya sabihin hindi niya alam kung saan talaga nanggagaling yan. Diba? Kaya na ako binabayaran daw ang media. Tinutukoy niya kasi dyan yung PGMN, the Peanut Gallery Media Network. Wag ho kayong mako-confuse sa PGMN. Ang tao po dyan, kabilang dyan, isa sa mga founder dyan, ay kasama sa unit team nung araw. At nananatiling sa side ni PBBM. Meron din doon na DDS, may dilawan din. Kaya nga po iba-iba, like yung CJ Hero. Oh, siya naman ay DDS, naka-align sa DDS. Kaya ang dinudurog niya noon yung mga supporters ng administrasyon na talaga namang kadurog-durog like si Marvin Rillo. 'Di ba? So, sa kanya may bumanat yung Dr. Halili, babae. Demanda na yata nila. 'Di ba? Alam nyo, bilang isang mambabatas o isang taong publiko, sinabi na ng Korte Suprema yan na yung mga puna laban sa taong publiko does not constitute libel. Libel. Bakit? Kasi kapag ka nasa public ka, bukas ang buhay mo. Pwedeng makakalkal at makakalkal ka. And after all, pera kasi na taong bayan ang pampasahod sa'yo eh. So if you are multi-billionaire enough, di ba? Huwag ka nang sumali sa politika para private person ka lang. Pagka merong bumbulabog ng iyong privacy, then pwede mong kasuhan. Di ba? Pero hindi yung mga kritiko na pumupuna sa iyo. Oh. Kaya nga kay Boyeng Rimulya, atras siya eh. Kasi alam niya, impeachable yun. And besides, halatang, di ba, hindi rin naman siya talagang seryoso. Gusto lang talaga niyang, katingin ko rin dito, itong mga ginagawa niya, unang-unang biktima niya, yung sabi niya sa nagbigay ng ilang milyon sa kanyang suhol. Oh, ba't hindi niya pinakulong yun? Di ba, hindi niya kinasuhan. Oh, para saan lang? Di ba? Tapos tinira-tira niya yung in-appoint ni Vince Dizon. Ano to, may pangarap ito na, alam niyo na, 2028, tatakbo tong senador. Ito lang yan eh. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, yung palagay ko, susuporta siya sa pagsusulong ng anti-political dynasty bill. Di ba? Pag hindi totoo yung sinasabi ko. Hinala ko na. Yan, ginagawa niyang lahat ng ito, tong political noise na to,
Hmm. Para po diyan, para tipong ang dating is a crime buster, corruption buster, 'di ba? Nung araw kasi merong mga senador na uso yung ganyan eh. Alam ko doon si Ernesto Maceda ng Manila, si Mr. Expose. Uso noon yan nung 80s tsaka 90s. Oh, sikat na sikat yung mga politikong gumagawa niyan. Ngayon, yun ang kanyang ginagawa. Eh, maalala ko lang, si Maceda noon, yung sinabihan ni Arsenio Lacson, hindi yung tatay ni Aimee, ni Arsenio Lacson na too young to be corrupt. Diba? Eh sa kanya, mukhang tumutugma rin yung ngayon ganun. Ganun sa kanya. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Diba? Eh, anong sabi nga nila, anong alam mo sa panahon ng martial law? Ako hindi ko na-question ninyo kung anong alam niya sa panahon ng martial law. Kasi maraming mga kababayan naman natin na nagsasabi, mas gusto nila yung panahon ng martial law ni dating Pangulong Marcos, si senior. O, maging mga magulang ko eh. Okay rin naman sa kanila yung martial law time. Kasi disiplinado yung mga Pilipino. 'Di ba? Kasi talamak na nun yung mga komunista na ang gawain ay manira sa gobyerno. O, dahil lang isang layunin lang naman, mapabagsak ng gobyerno at magagawa lang nila yan kung magkakaroon ng public outrage at magagamit naman nila ito, 'di ba? At sila yung dadaan sa armed struggle. Ang taong bayan or yung civilian component naman ang baback up sa kanila. Yun naman ang ginagawa nila noon. Ay nako, Libiste. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ikaw nga yung gumagawa nun eh, yung mga sarili mong kritiko ha, yung mga kritiko mo, kinakasuhan mo, di ba? Kinasuhan niya si Atty. Claire Castro. Oh, pero alam niyo, madi-dismiss lang din yun eh. Kasi unang-una, ang sabi ng batas nga dyan, no, ang sabi ng isang legal maxim, na if you come to the court of law, make sure your hands are not tainted with blood. Diba? Siya nga yung nagkakaso, siya yung nanggigipit ng kritiko niya. Si Atty. Claire Castro, may source, 'di ba? Si Boying, pero ayaw niyang kasuhan si Boying. Okay, eto pa. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Okay. Kabado lang talaga na to si Leviste. Oh, eto. Sabi niya ha, I welcome any inquiry on my businesses. For the same reason, I am filing libel cases. Wow. Wala ba, basura lang ng Korte Suprema yan. Ano ng Korte Suprema? Ng mababang hukuman. Yung mga kaso-kaso mong ganyan. Kasi may moral obligation kayo sa mundo eh. Na ipaliwanag na kung ano yung mga malabo. Dahil taong gobyerno kayo eh. Oh, sabi niya, I welcome any inquiry on my businesses for the same reason. For the same reason, I am filing libel cases. Sige, idemanda mo ang House of Representatives. Idemanda mo ang DOE. Idemanda mo ng buong gobyerno. Di ba? Para dalawa na kayong mag-ina, pagdating ng eleksyong darating, sama-sama na kayong pupulutin sa kangkungan. I am thankful for the opportunity to correct the false information being spread and seek compensation for damages. Hindi naman porke nagsampa ng kaso. Diba? Pera ka na kaagad, pananalo ka na kaagad.
O talagang puro pera lang ang laman ng utak ng taong ito. 'Di ba? Ay nako. Leviste. Ito naman yung reply ni Attorney Claire. Napanood ko to eh. Tinanong tungkol dun sa de facto martial law. Sabi ni Attorney Claire, not all wrong opinions, di ba, deserve a response from the palace. O nga naman, papatulan mo naman yung ganong kapraningan, di ba? Tapos palasyo ng Malacanang papapatol, aba, pantambay sa kanto na lang yun, yung hayaan na lang yung tambay sa kanto pumatol. Yung mga taga-Batis talaga pumatol at magbunyi, magpapaniwala. Paanong magkakaroon tayo ng masasabing nasa state of de facto martial law tayo? Tapos ang tinatamaan lang pala yung mga kritiko ng gobyerno. Baka nga hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng de facto martial law eh. Di ba? Ay nako, Leviste. Binarad din siya rito ni Ping Lacson. Sabi, I do not agree. Hindi sang-ayon si Senator Lacson, sabi, sa pahayag ni Leviste na may umiiral na de facto martial law sa Pilipinas. Dagdag niya, wala siyang nakikitang mga hakbang tulad ng pananahimik sa mga kritiko sa ilalim ng, o yung tulad ng pagpapatahimik sa mga kritiko sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Diba? Wala naman talaga eh. Tingnan nyo, si Maharlika nun, panay ang putak ng putak, may magpapapatay daw sa kanya. Nagpa-blatter na daw siya, bla bla bla. Demonyong yun, buhay na buhay pa rin. Kung ipapatumba yun, napakadaling ipapatay sa Amerika yun eh. Di ba? Ilan yung mga DDS na pinatawag ng Kongreso, wala namang rumatrat sa kanila along the way. Buhay naman sila. Kinulong si Badoy at saka si Eric. Bakit? Kasi di sila sumusunod sa Kongreso. Tinatanong sila. Sila yung hindi nakikipag-cooperate. 'Di ba? Ang gusto nila, gobyerno, yung Kongreso mag-a-adjust sa kanila. Sila yung bumato ng fake news. Diyos Maria Josep. Ay,